Good day, ako po si Alfie Munoy alias Ka Princess, dating NPA dito gumalaw sa Pakibato District sa unit ni Kaparago, Pulang Bagani Command 1. At lastly, si Jinggoy ang last nag-commander officer sa Pulang Bagani Command 1. Ang episode ko ngayon ay itong about sa organizing. Una, bago ako naging NPA, naging member muna ako ng Home KM or Hingpit ng Organisasyong Masa sa Kabataang Makabayan. Particular po yan doon sa aming lugar, doon sa Makilala, North Cotabato. Una po, yung barangay po namin ay isang guerrilla base po ng CPP-NPA or Guerrilla Front 51 doon sa Barangay Makilala. Ang area po niya ay Barangay Makilala, North Antipas, Kidapawan, Magpit, at may part sa Santa Cruz, yung area po ng Front 51. Ang status po ng namin, ng barangay namin ay yung na-organisa po ng NPA ay parang KRB leader. Yung ibig sabihin po ng KRB ay Kumiting Revolusyonaryo sa Baryo. Yung Kumiting Revolusyonaryo sa Baryo po, sir, ay parang barangay level po na government po, sir, no? At sa ilalim po ng KRB, andyan po ang Home Makibaka, Home PKM at Home KM. Yan po yung tatlong organisasyon na napailalim po sa Kumiting Revolusyonaryo sa Baryo. At ako po ay nasa organisasyon po ako ng Home KM po. At naging council member po ako ng Home Kabataang Makabayan. At ang trabaho ko po noon bilang isang organizer po ng youth ay nagre-recruit po ako ng mga kasamahan ko noon na mga estudyante, kaibigan, relatives na i-adapt po yung prinsipyo or yung advokasya ng CPP-NPA, lalo na po sa Guerrilla Front 51. Kasi po, sir, yung advokasya nila ay parang tama po yung sinasabi nila noon na sumali sa kilusan at tulungan po yung masa or sinasabi nilang serve the people. Yun po yung palaging sinasabi ng NPA sa amin. Nung hindi pa ako nag-NPA ay lagi na po akong nagre-recruit ng mga kasama kong estudyante noon sa high school at mga relatives ko noon na mga kabataan din at mga kaibigan ko din ng mga kabataan din na sumali po sa organisasyon ng CPP-NPA sa ilalim po ng Guerrilla Front 51 particular doon sa Makilala, North Cotabato. At noon po ay nabuo din po naman yun. At kapag merong plenum po or memo yung Front 51 na magkakandak ng malawakang mass mobilization po, particular po sa Kidapawan City or sa Makilala ba, Matalam, or Kabakan or Davao City, nagkukuta po yung NPA po, sir, na dapat mayroong kabataan youth na organization na makasama or makasali po sa mass mobilization po sa particular po sa Kidapawan City. Yung sinasabi ko kanina na dapat may makasama po na mga youth sector na makasali po sa rally. Na pala, ano yun? So, yes, sir. Pero malaki naman ang pondong binibigay sa iyo na para immobilize yung ganon. Hindi po, sir. Hindi po sila nagbibigay sa akin ng pondo. Parang voluntary works lang po yung ginagawa ko nung panahon na po yun, sir. Kasi nga po, sir, yung pinaintindi po nila sa akin ay yung NPA nga po, NPA po nga daw, sir, wala po daw silang sahod. Voluntaryo po daw silang kumilos para po daw
makatulong para sa masa. Yun yung palagi sinasabi. Ganon palagi. Yes, sir. Eh di, sinabi mo kanina, medyo mahirap na ang kalagayan ng magulang mo. So parang instead na magtrabaho ka sana bilang Yes, sir. kahit ano dyan, hindi talaga dahil hindi ka talaga nagdadala rin ng hindi ka kumikita doon sa mga ginagawa mo. Opo, sir. Kasi nga po, sir, sabi nila, voluntaryong pagtrabaho po daw, sir, para po lang daw sa masa. Yung lagi sinasabi po sa akin. At nung lagi po kaming nagrarally, sir, maraming issues yun, sir, eh. Yung mga dahilan bakit mag-rally. Yung rally namin, experience ko, yung pagbaba ng presyo ng rubber sa Makilala, North Cotabato. Sige, sample nga natin yung isang issue na ganyan, di ba? Yes, sir. Saan manggagaling yung issue na yan na example lang, natin paano mo Yes, sir. ginagawa noon yung trabaho mo. O sige. Yun, sir. Yung sa amin kasi, sir, more on rubber kasi, sir, na sir ba? Production, sir. Oo. Marami kasi yung rubber doon. Tapos, doon sa Makilala, lahat ng mga doon ay puro rubber yung mga hanap buhay nila. Mm. Tapos, at yung may-ari ng mga rubber na yan ay mga member din ng mga organization ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, doon din nanggaling sa kanila yung mga issues and concern. Oo. Yung sinasabi nila, yung bakit daw nagbaba yung presyo ng sir, yung rubber. Okay. So anong mga sinasabi nilang isagot? Bakit daw nagbaba? Sample tayo. Live. Oh, sir. Live issue 'yan. Tapos ang sinasabi namin, sir, ganyan talaga yan kasi kumbaga, sir, black propaganda, sir. Black propaganda talaga kayo. Propaganda, sir, kasi sinasabi namin, sir, na ganyan talaga yung ginagawa ng mga taga-gobyerno. Yun yung sir, na laging pinababa yung presyo ng mga produkto ng mga magsasaka para lalo itong pahihirapin ang mga magsasaka. Yun yung sinasabi namin noon, sir. Wala tayong ibang solusyon yan. Magbuo tayo ng organisasyon at mag-rally tayo at ating i-demand yung mga hinanaing natin sa gobyerno. Yun yung mga sinasabi namin sa kanila noon, sir. O sige. Kasi yung rally, ano ba talaga yung pakay na isang rally? Kasi ang rally, di ba, di ba, may mga placards, yes, may ganun, di ba? Tapos doon kayo sa isang ahensya. Pero doon sa tagal mo ba sa pagrarally, shortcut muna tayo ng kaunti. Sa tagal mo sa pagrarally, meron bang meron ba kayong yung parang kunyari, ang issue ay pababain yung presyo. Yung presyo na world market kasi yan di ba? Yes, sir. Pero of course, may mga traders din talaga ng mga garapal. Totoo yan, di ba? Yes, pero yung sa inyo mismo na pagrarally nyo, meron bang kayong nakita talaga na naging positibo na outcome nung pagrarally nyo? Una, sir, example ko lang, sir, dito sa Paquibato District nung gumalaw pa ako, sir. Okay. Year 2016. May problema dito, sir, noon sa Paquibato District. Yung produkto dito, yung mais. Sige, ang Paquibato District, nasa sentro tayo ng Paquibato District, yes, di ba? So ito, yung Parago Country, sa totoo lang. Sir. Tapos, yung year 2016, sir, marami kasi dito, sir, yung produkto na mais, sir, ba? Tapos, yung presyo ng mais is noon 350 pesos yung presyo. 1.50 yung presyo ng galing ng mais. So, nagreklamo yung masa kasi bakit naging 3.50 pesos na yung kilo ng bawat kilo ng mais na yung kilo daw. Tapos, ang sabi nila, nagpunta yung masa doon sa aming kampo. Yun yung nireport niya noon sa
aming commander. So, di ba? So, ganito, di ba? Kunyari, nandito tayo, pumunta sa kampo nyo. Yes, Doon lang naman ang kampo nyo. Yes, Dito lang, di ba? Yes, sir. Okay. Nagpunta yung masa. Yung mga masa na yun, sir, is ano na, sir, yung mga membro ng sangay ng partido sa lokalidad. Actually, member sila ng isang organisasyong masa dyan sa barangay. Tapos, kasi ranas nila yung, ano, sir, ranas nila yung situation nila na bakit mahal yung singil ng kilo ng mais. Kasi nung sila pa daw, 1.50 pa yung kilo, bakit tumaas daw yung kilo ng mais? Naging 3.50 pesos na yung singil. Tapos nagpunta yung masa sa aming kampo, sir, nag-report doon, yun, inopen niya yung problema nila na baka mayroon daw ikatulong yung NPA o baka daw mayroong matulong sa sitwasyon nila. Kasi sir, doon sa yung sinasabi naming DRK, Demokratikong Revolusyon ng Bayan, ay mayroon kaming programa doon sa yung tinatawag naming AGREB, Agrariang Revolusyon. So, nagre-resolve kami sa problema ng lupa, problema ng produkto ng mga magsasaka. Yun yung sinusolve namin sa mga masang magsasaka. Ngayon, sir, yung problema ng mga magsasaka ay kinuha namin yung kumpletong mga datos, sir. Tapos sineka namin kung ano ba talaga ang problema, kung pwede ba siyang kung baga, sir, kalmas yung tawag namin, sir. Kalmas? Yes, sir. Ang ibig sabihin niyan, sir, is kalihukang masa, sir. Maglulunsad ng malawakang rally, sir, para kumbaga, sir, yung may-ari ng galingan na yan, sir, ay sir, matakot or pababain niya yung presyo ng galing ng mais niya, sir. Gilingan o trader? Yung trader? Yung galingan ng mais, sir. Oo. Tapos, sir, yun, sir, nagdesisyon yung sir, yung MP unit, sir, na magkakandak ng mass mobilization, sir. Dito yun, sir. Experience ko, sir, sa Barangay Malabog, nagrally dyan ang mga masa. Merong ba't ibang district, may Marilog District, may Buhangin District, may Pakibato District, sir. At nagbaba din man yun, sir, yung panahon na yun, sir. Kasi so may epekto talaga rin? Nag-effect yun, sir. Yung nagawa namin noon, sir. Ganon? Yes, sir. So at least may nakita ka. Pero sige, balik tayo sa makilala. So makilala, rubber naman ang issue. Rubber, price ng rubber. Kasi doon yung, di ba, yun yung marami, tsaka prutas. Yes, sir. So sige, yan ang mga yung ganon din na sistema. Yung doon sa sir, yung problema din doon sa makilala, sir, yung naging pa ako, sir. Youth organizer pa ako sa aming community, ay laging sinasabi ng mga masa na bakit daw nagbaba yung presyo ng guma. Yun yung sinasabi ko kanina, sir, na black propaganda, sir, na ganyan talaga yung gobyerno or mga kapitalista or mga negosyante na pababain talaga yung presyo ng produkto ng mga magsasaka para sila yung makabenepisyo ng mga produkto ninyo. Yun yung lagi naming sinasabi sa mga masa. At walang ibang solusyon yan, kundi magkaisa, magbuo ng organization, at mag-rally tayo doon sa kung sinong may-ari ng plantasyon na yan. Yun yung lagi namin... Yun ang formula nyo? Yes, sir. Yun yung lagi namin sinasabi ng mga masa, sir. At yan din yung command ng galing sa taas, sir. Ito yung gawin nyo? Ng unit, sir, ng MP unit, sir. Na ito yung gagawin, sir. Doon sa mga masa, sir. Rekrutin, pagalawin, at saka ibuo yung organisasyon nila para magkakandak ng mga malawakang mass mobilization. Para daw, sir, mabigay yung kanilang mga demand, sir, na pataasin yung presyo ng rubber. So sa mga panahon na yon, may purpose ba yung buhay mo nun? Feel mo ba may saysay yung buhay mo nung ginagawa mo yon? Yung panahon nun, sir, feel ko din, sir, kasi nga, sir, parang, na, sir, yung mama ko na at saka yung parents ko nang nagkukumbinsi sa akin, sir, na sige,
yan na lang talaga gawin mo kasi wala naman talagang makatulong sa atin kundi yung kilusan lamang. Ganon. Yes, sir. Yun yung Mismong magulang mo na. yes, sir. Mismong magulang ko din, sir. Nagsasabi din sa akin na yan, sir. Na wala naman tayong kasi hindi naman na natin nakikita yan sa gobyerno na magtulong sa atin. Doon na lang tayo sa kabila kasi ramdam pa natin yung tulong nila sa atin. Yun yung sinasabi sa akin ng magulang ko. Kasi yung magulang ko, sir, diehard talaga ng kilusan. Kilusan. Yes, sir. So mismong ganon, talagang sobra yung energy mo rin noon kung Yes, sa mga ginagawa mo. Yes, sir. Kasi nga, sir, yung naging ano ko, sir, yung nag-a-advise sa akin, sir, yung ano, sir, yung MPA din, sir, MPA din na laging pumupunta doon sa bahay namin, sir. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Lagi siyang nagsasabi, sir. Magsampa ka na, huwag ka nang tumagal dyan. Kasi, ang sabi nga nila, sir, ang pagsali ng armadong pakikibaka ay yan yung pinaka-principal na tasking mo. Pero magaling ka sa pag-organize Yes, sir, sabi niya, sir. Pero, yung pala ang purpose pa rin nila sa'yo na mag-armado pa rin. Yes, sir. Noon, sir, yun, sir, yun yung last ko, sir, 2013, sir. Yun yung last ko na, Na, 2012 yata, sir. Hindi na ako nag-active ng, sir, sa legal. So, ito na. Nag-armado na ako, sir. O sige nga, ikwento mo nga paano ka nag-armado. Nung nag-armado ako, sir, year 2014, una, dito ako gumalaw sa Pakibato District. Tapos, nabutan ko noon na commander, si Commander Rixan, at si Commander Joel, at ang last na commander na nabutan ko, si Commander Parago, nabutan ko na yan, pero wala yan dyan sa main body unit. Nasa community yan siya laging pumupunta. Kasi nga, sir, yung may sakit na, sir, ba? Pero ano ang legend na naabutan mo? Ano ang alamat ni Parago? Ulit, dito kami sa Pakibato District kung saan dito ginawa ni Parago ang pangalan niya. Noon, panahon ni Tatay Parago kasi nakakuha din ako ng mga history niya. Ang sabi ng mga masa din yung nagsabi sa akin na si Parago, ang dami niyang natulungang mga tao dito particular dito sa Pakibato District. Nung kapanahonan pa niya. Kaya nga siya minahal nun sa mga tao, sir, kasi lahat ng mga tao dito, kung may problema, ay doon si Parago talaga ang tutulong sa kanila kung may mga problema ang mga masa. Halimbawa, pag may mga hospital na mga masa dyan, si Parago talaga ang magsabi na ipa-hospital doon sa SPMC. At siya na mismo ang magsabi or mag-provide sa mga gastusin doon sa mga masa na may hospital, ganun. At lalong-lalo na, sir, ang mga kasama noon dito sa Pakibato District ay suportado yung mga pamilya nila. Ganon. O lahat ng pamilya, basta nasa NPE ka, sakop ka ng unit ni Parago, ay lahat ng pamilya mo ay suportado ka, pati na ikaw, suportado ka. Yun yung talaga ni Parago noon. So parang may sweldo sila, parang may sahod sila. Pero yung iba hindi, di ba? Oo, sir. Iba kasi yung sir, yung sir ng unit, sir. Nagdepende yan sa NPA commander, sir. Na yung niya sa mga kasama. Pero dito talaga, sir, panahon ni Parago, malaki talagang natutulong niya dito sa Pakibato District, lalo na sa mga... Gaano kaluwag ba itong Pakibato District? Ano mo ba? Baga hanggang... sir? Ang boundary nito, sir, ay Davao River, Marilog, Marilog District,
Tapos may ano diyan, Davao River. Yun yung boundary niya galing Marilog, Kalinan, at doon ka naman sa Buhangin yung Kalyawa, Barangay Kalyawa, sir. Yung boundary niya. At kung dito ka naman sa sir, sa Santo Tomas, yung boundary niya diyan is itong Kulusas, Barangay Kulusas. So maluwag-luwag talaga tong Yes, sir. playground nyo. Yes, sir. Kung dito ka naman sa sir, dito, sir, ang boundary niya is yung San Fernando, Bukidnon. Ang laki talaga. Yes, sir. Ang layo na ng San Fernando rito. Kasi yung sir, Magkayat Trains, sakop pa man yan ng Taquibato District. Ano yung bundok na yan? Magkayat Trains, sir. Sige nga. Sige, yung pagpasok mo na. Hindi, bakit ka napunta rito? Bakit dito ka dinala? Una, sir, ano talaga itong, sir, parang nakakalungkot tong ko, sir, yung sitwasyon ko, sir, bago ako naging NPA, sir. Una, yung nag-stop na ako, sir, sa gumalaw sa white area, yan sa amin, sa Makilala. Nagdesisyon ako noon, sir, na mag-training ako ng security guard, sir. Tapos, nung pag-graduate ko ng security guard, sir, year 2014, doon ako na-assign sa Samal Island. Tapos, sir, nung dinutihan ko doon ay sir, Holiday Ocean View Resort. Tapos, sir, ang lang problema doon, sir, kasi yung naano mo ba yung sir, yung na-abduct ng mga noon, foreigner? Oh, Abu Sayyaf man yan. O, sir. Na-abduct doon, sir, sa Holiday Ocean View Resorts. Tapos, on duty ako noon, doon ako sa taas, sa may highway, tapos yung mga kasama ko doon sa baba, doon sa talaga, sa parking. Parking area ng mga yati ng mga foreigner, doon sa ibaba. Tapos nilusob yan, sir, ng sir, hindi pa namin alam kung sino, anong grupo. Kasi wala kaming kaalam-alam, sir, Security guard ka na, no? Yes, sir. Pagkatapos, sir, nilusob pala ng mga Abu Sayyaf yung doon sa ibaba, sir. Nilusob nila. Tapos, nakakalungkot nun, sir, kasi nga, sir, parang sir, pinipressure ako or kami ng mga investigador, sir, ng PNP, sir. Hindi ko alam kung anong PNP yun, sir. Parang pilit nilang pinapaamin sa akin o pinapaamin sa amin na kami daw, sir, ng mga security guard is meron daw kinalaman doon sa pagpasok ng mga Abu Sayyaf group. Yun yung sinasabi lagi sa amin ng mga investigator, sir. Tapos, sir, kahit na ilang ulit na naming nasabi na wala kaming alam dyan kasi nagtatrabaho lang kami, naghanap buhay lang kami, hindi namin alam kung sino yung pumasok, ay pinipilit kami, sir, na paaminin. Kasi kasama daw kami nun. Ano nga namang aaminin namin na hindi naman kami Abu Sayyaf, hindi naman kami isang security guard lang naman kami. So ang problema lang noon, sir, hindi lang kami nakariya kasi nga, sir, surprise nga yung pagdating nila, sir. Wala kaming kamalay-malay nung pagdating nila. Tapos, sir, noon, sir, ako, sir, kasi, sir, meron na akong sir, yung na-doktrina na ako ng CPP-NP, sir. Yung laman ng utak ko, sir, is parang abusado yung police or yung yung uniform personnel, yung lagi yung nakatatak sa utak ko, sir. Tapos, sir, imbis na nagpahinga na ako, hindi na ako nag-active sa pagtatrabaho sa kabila. Kasi noon, parang pahinga mo na yung Yes, sir. ano ka na noon. Yes, sir. Pahinga na ako noon, sir. Pero bumalik yun, sir, nung nakaranas ako, pinipilit ako na paaminin. Yun, sir, parang bumabalik dun sa utak ko, sir, at totoo pala yung propaganda talaga ng CPP-NPA na abusado yung
PNP, abusado ang ganito. Ganun, sir ba? Parang bumabalik yung sa utak ko, sir. Pagkatapos, sir, hindi ako naka ano ng investigasyon, sir, kasi parang ano na ako, sir, ba? Kasi yung kasama ko na NPA, sir, yung kilala ko na NPA commander doon sa amin noon sa Makilala, North Cotabato, meron man akong number pa sa kanya. Pagkatapos, tinawagan ko siya, tulungan mo ako kasi parang dinidiin ako ng pulis na wala naman talaga akong kasalanan. Pagkatapos nun, sir, ay sinasabi ko na ito, ganito, ginaganyan ako. Sabi niya, sir, umalis ka na dyan kasi makukulong ka niyan. Yun yung sabi ng NPA commander, sir, sa akin. Ayun, sir, dahil natakot ako nun, sir, na parang ikukulong ako, wala naman akong kasalanan. Bakit ako ikulong? Wala naman akong kasalanan. Pumayag ako nun sa sinasabi niya, sir, na umalis ka na at ipakukuha kita dyan sa Isparo. Ang nagkuha sa akin doon sa Davao City, sir, is Isparo, sir. Sige nga, ikwento mo nga. Yes, sir. Ano ba yung Isparo sa mga... Yung SOG, sir, sir. Ano ba yung SOG? Special Operation? Special Operation Group, sir. Na doon lang gumalaw sa sa bayan, sir. Ang sabi ni sa akin, sir, ni Kaabit, sir, alias Kaabit, taga Makilala din yan siya. Sabi niya sa akin na mayroong susundo sa iyo dyan, pero hindi niya sinasabi na Isparo. Pero Isparo pala, sir. Pagkatapos, sir, nung naglayas na ako, sir, sinundo ako doon sa bangkiruhan. Doon ako sinundo. At nagsakay kami ng motor papuntang Barangay Mandog, Buhangin District. Doon yung hideout nila sa yung mga Isparo, sir. At yung hideout nila niyan, community din, pero yung community na yan, sir, is mga ano din, sir, ba, supporters ng CPP-NPA, particular dito sa unit ni Parago. Mga supporters din ni Parago noon. Doon ako dinala, sir. Pagkatapos, sir, nalaman ko na yung kumuha pala sa akin ay mga Isparo unit pala, sir. So ano ba yung Isparo sa mga panahon ngayon? Kasi nung una, yan ang taga-assassinate ng mga... Yes, sir. Mga businessman, sundalo na nag-RNR, police na nakabakasyon, para mga agaw armas. Nung panahon mo, ano nang trabaho na ng Isparo? Yung panahon ko, sir, yung trabaho talaga ng Isparo, ganun din, sir. Walang kaibahan doon sa trabaho noon. Ganun pa rin? Yes, sir. Yung pinapatay yung mga, halimbawa, mga intel operative ng army. Tapos, yung mga businessman na yung hindi nagbibigay ng mga taxation. Parang ganun, sir. Sila din yung nagtatrabaho niyan, sir. At saka yung mga PNP, sir, tinatrabaho din yan ng mga Isparo. At saka yung mga dating mga membro ng NPA, sir, na umalis na, sir, na nalaman nila, sir, na nasa sundalo na, ay pinapatay din yan ng mga Isparo, sir. So yun yung mo. Ngayon, nung nun, pero hindi na bago sa iyo ang armado eh. Lumaki ka na may armado eh. Oh, yes, sir. Pero anong pagbabago nito ngayon? Yung nag-armado ako, sir? Ito ngayon, di ba? Ito na. Ang final mo kasi dito, mamaya next chapter mo, nandito ka na, diyan ka na, sa bundok na yan. Pero, nung ganun na, dahil diniin ka, handa ka na talaga. Yes, sir, handa na. Dahil no choice ka. No choice na ako, sir. Kasi inisip ko na, sir, wala na akong sir, mapuntahan, sir, eh. Mag-armado na lang. Yun ang naging mo? Yes, sir. Yun ang naging desisyon ko talaga, sir. Mag-armado na. Yun ang third episode. Yes, sir. Ni Ka Princess.